Mayroon bang nakakaintindi sa inyo kung bakit biglang nag-aalala ang Mexico sa simpleng military plane landing ng Amerika sa kanilang lupa? Tinukoy ni Presidente Sheinbaum na ito'y pre-authorized training operation, autorisado mismo ng kanilang Secretary of Defense. Pero tandaan ninyo, walang nangyayaring simpleng training sa geopolitika pagkatapos ng nangyari sa Venezuela noong Enero 3. Nilusob ng Amerika ang Caracas, dinakip si Maduro at ang kanyang asawa mula sa kanilang sariling tahanan. Mga kapatid, ito ang bagong realidad. Ang soberanya ng mga bansa sa Latin America ay hindi na garantisado. Ang Mexico ay hindi paranoid, sila ay praktikal. Pinapanood nila kung paano 32 Cuban personnel ang napatay sa operasyon sa Venezuela, kung paano ang isang pangulo ay kinuha ng ibang bansa gamit ang military force. Ngayon, bawat military aircraft na dumapo sa kanilang lupa ay tinitingnan nila bilang potensyal na banta. Ang tanong, hanggang saan ang Amerika? Ano ang susunod na bansa? Ito ang geopolitical chess game na kinakatakutan ng buong hemisphere. Ang Venezuela ay naging babala, ang Mexico ay natututo at tayong lahat dapat tayong magising sa katotohanan ito. Ang poder militar ay hindi sumusunod sa international law kung ang malakas ang nagsasalita. Kaya panoorin ninyo ang video na ito hanggang dulo dahil kailangan ninyong maunawaan kung paano nagbabago ang mundo at kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating lahat. Mga kapatid, kaya ba ninyong makita ang malaking larawan dito? Ang sinasabi ni Sheinbaum na pre-authorized training lang ang military plane landing na iyon ay hindi simpleng pahayag. Ito ay diplomatic survival strategy sa panahon ng geopolitical chaos. Intindihin natin ito ng malalim. Noong nakaraang linggo, ang US Federal Aviation Administration ay nag-issue ng babala sa lahat ng US aircraft operators na mag-ingat sa Eastern Pacific Ocean, malapit sa Mexico, Central America at South America dahil sa military activities. Mga kapatid, alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, ang Amerika ay gumagalaw na ng kanilang mga tropa sa rehiyon nang hindi man lang nagpapaalam sa Mexico. Hinintay ng administrasyon ni Sheinbaum ng ilang oras hanggang sa magbigay ang US government ng nakasulat na guarantee na walang US military flights na dadaan sa teritoryo ng Mexico. Isipin ninyo iyon, kailangan pang mag-antay ng written assurance para lang sa sariling airspace nila. Ito ba ang mukha ng soberanya sa modernong panahon? Pero ang mas malalim na usapan dito ay hindi lang tungkol sa isang eroplano o isang training exercise. Ito ay tungkol sa buong Latin America na nakaramdam na ngayon ng existential threat pagkatapos ng Venezuela operation. Si Trump mismo ay nagsabi na knocked out 97% of the drugs coming in by water at ngayon ay magsisimula na silang hitting land with regard to the cartels. Mga kapatid, marinig ninyo ang bawat salita. Hindi lang ito maritime operations na, ito ay land strikes na. Ang Mexico ay nasa posisyon kung saan ang numero unong trading partner nila ay biglang nagsasalita ng military intervention sa kanilang lupa. Paano kaya ang pakiramdam nyon? Ang bansang kumikita sa iyo ng milyon-milyong dolyar bawat araw through trade ay pareho ring bansang nagbabanta na bombahin ang iyong teritoryo dahil sa drug cartels. Ito ang irony ng modern geopolitics. Ang ekonomiya at ang military force ay magkasama ng naglalakad at ang mas malakas economically ay hindi garantisadong safe ka militarily. Tignan natin ang konteksto. Nakipag-usap si Sheinbaum at Trump noong nakaraang linggo tungkol sa security issues at patuloy na sinasabi ng both governments na makikipagtulungan sila. Pero ang Mexico ay nag-emphasize na hindi nila tatanggapin ang violations ng kanilang sovereignty. Mga kapatid, ito ang diplomatic dance na kailangan gawin ng mga weak states sa harap ng superpower. Sinabi mo na, yes, we will cooperate, pero sinabi mo rin na no violations of sovereignty. Pero ang tanong, sino ba ang magde-decide kung violation ba yon o hindi? Ang bansang may aircraft carrier ba o ang bansang walang kakayahang ipagtanggol ang sariling airspace ng walang US permission?
Ito ang harsh reality ng international relations na hindi sinasabi sa inyo ng mga textbook. Ang Mexico ay nasa impossible position. Mula nang ma-inaugurate si Trump, halos isang taon na ang nakakaraan, nagpadala na si Sheinbaum ng libu-libong tropa sa US border para hadlangan ang narcotics at migrants. Ginagawa nila ang lahat para patunayan na cooperative sila na hindi kailangan ang US military intervention. Pero kahit gawin nila ang lahat ng iyon, patuloy pa rin ang banta. Bakit? Dahil sa geopolitics, walang guarantee, walang permanenteng kasunduan. Ang lahat ay depends sa kung ano ang agenda ng mas malakas na bansa sa specific na oras na yon. Si Sheinbaum ay nagpapakita ng diplomatic brilliance dito. She's playing the long game. Sinasabi niyang pre-authorized ang training operation, binibigyan niya ng face-saving mechanism ang both sides, pero deep inside, lahat ng tao sa Mexico ay alam ang totoo. They're on edge, they're worried, at wala silang magawa kundi mag-navigate ng diplomatic minefield na ito ng mag-isa. Nag-post ang Security Cabinet ni Sheinbaum sa X na ang training operations na ito ay occur in conformity with established protocols and in adherence to bilateral collaboration agreements. Mga kapatid, basahin ninyo ang pagitan ng mga linya. Ang mensahe ay clear. Ito ay coordinated, ito ay legal, ito ay parte ng normal operations. Pero bakit kailangan pang sabihin iyon publicly kung hindi dahil sa takot na baka isipin ng mga tao na ito ay unauthorized incursion? Ang public messaging na ito ay damage control, pure and simple. Kailangan nila i-assure ang kanilang sariling mamamayan na hindi sila under attack, na may control pa sila sa situation kahit ang reality ay sobrang complicated at dangerous. Tingnan natin ang mas malaking geopolitical context. Si Presidente Sheinbaum ay naging leading regional voice laban sa US action sa Venezuela, rejecting ang intervention as violation ng UN Charter at threat sa regional peace. Ito ay critical na point, mga kapatid. Si Sheinbaum ay hindi lang nagde-defend ng Venezuela, she's defending ang konsepto mismo ng sovereignty sa Latin America. Kung papayagan niya ang narrative na okay lang ang US intervention sa Venezuela dahil narco-terrorist si Maduro, then anong hadlang para hindi gawin sa Mexico ang same thing dahil sa cartels? Frame ni Sheinbaum ang defense ng Venezuelan sovereignty bilang direct defense ng Mexican sovereignty. Ito ay strategic brilliance, pero ito rin ay sign ng desperation. Ang mensahe niya sa mundo ay, kung nangyari sa Venezuela, pwedeng mangyari sa akin. Kaya kailangan nating mag-unite, kailangan nating mag-defend ng principles. Kahit alam nating ang principles na yon ay paper thin sa harap ng military might. Ang irony dito, mga kapatid, ay sobrang lalim. Ang Mexico ay naging number 1 trading partner ng US, effectively leading ang China exit strategy habang ang mga kumpanya ay nag-relocate mula Asia patungo North America. Ibig sabihin, ang Mexico ay critical sa US economic strategy. Pero paradoxically, iyon mismo ay hindi sila protect sa military threats. Kung tutuusin, ang pagiging economically indispensable ay dapat magdala ng security guarantees. Pero sa real world ng power politics, ang economic integration ay pwedeng maging leverage laban sa iyo. Ang US ay pwedeng sabihin, you need our market, so you'll accept our terms, including military operations kung kinakailangan. Ito ang brutal calculus ng asymmetric power relationships. Nagsalita sina Secretary of State Marco Rubio at Mexican Foreign Secretary Juan Ramon de la Fuente recently para address ang ongoing security challenges, at nag-agree sila na ang Bilateral Security Implementation Group na scheduled mag-meet ngayong January 23 ay kailangan mag-deliver ng tangible actions para strengthen ang security cooperation at counter ang cartels. Mga kapatid, pakinggan ninyo kung paano structured ang statement na yon. Nakafocus ito sa security cooperation at countering cartels. Walang mention ng sovereignty violations, walang mention ng concerns tungkol sa unauthorized military movements.
This is diplomatic language designed to smooth over ang fundamental tensions. But underneath the polite language, may hagulgol na nagaganap. Ang Mexico ay desperately trying to maintain the appearance of equal partnership habang in reality, they're negotiating from a position of weakness. Ang Venezuela operation ay nag-create ng precedent na hindi na maaalis. Nung si Colombian President Gustavo Petro ay nag-confirm ng multiple strikes sa Caracas including military airbase, other installations at legislative building, sinabi niya na ito ay aggression hindi lang against Venezuela kundi against Latin America. Ito ang nararamdaman ngayon ng buong rehiyon. Kung pwedeng bombahin ng Amerika ang capital city ng isang bansa, arrest ang president nito, at literally kidnap him out of the country, then ano pa ang hindi pwede? Ang traditional rules ng international law ay parang naging suggestions na lang. Ang UN Charter, ang principles ng sovereignty, ang prohibition on use of force, lahat ng iyon ay naging obsolete sa panahon ng unilateral American military action. Nag-condemn ang maraming bansa sa UN Security Council, kasama ang Nicaragua na nagsabing Latin America and the Caribbean is a zone of peace at kailangan respected ng all countries ng mundo without exception. Pero mga kapatid, ano ba ang halaga ng mga pahayag na iyon kung walang enforcement mechanism? Ang UN ay walang army, walang paraan para i-stop ang Amerika kung mag-decide silang gumawa ng military operation. Ang international law ay umaasa sa voluntary compliance. At kapag ang pinaka-powerful country sa mundo ay nag-decide na hindi na mag-comply, then ano ang next step? Wala. At iyon ang nakikita ngayon ng Mexico. They see na ang principles na dapat nag-protect sa kanila ay fundamentally powerless sa face ng raw military superiority. Ang domestic politics sa Mexico ay napaka-complicated din. Maraming drug trafficking suspects ang na-transfer ni Sheinbaum sa United States para patunayan na serious siya sa cooperation. Pero ito ay double-edged sword, mga kapatid. On one hand, gumagawa siya ng concessions para i-appease ang Trump administration at bawasan ang pressure for direct intervention. On the other hand, bawat concession na ginagawa niya ay erosion ng sovereignty din. Kapag nag-start kang mag-extradite ng your own citizens based sa demands ng ibang bansa, where does it stop? Kapag pumayag kang maglagay ng troops sa border based sa threats ng tariffs, nasaan na ang independent decision-making mo? Ito ang gradual process ng losing autonomy. At kahit gaano ka-brilliant ang diplomatic maneuvering ni Sheinbaum, ang trend ay clear. Ang Mexico ay nasa defensive posisyon, constantly reacting sa US demands rather than setting their own agenda. Ang cartels issue mismo ay isa pang layer ng complexity. Ang mga cartels ay naging sophisticated multinational networks with large consumer base, more like corporations kaysa traditional terrorist groups. Hindi ito simple criminal organizations na pwedeng ma-eliminate through military strikes. Ang mga cartels ay may estimated 160,000 to 185,000 employees nationwide according sa 2023 study. Mga kapatid, isipin ninyo iyon, almost 200,000 people ang employed ng organized crime sa Mexico. Ito ay economic issue na, hindi lang security issue. Ang mga taong ito ay may pamilya, may komunidad at madalas walang ibang option para kumita ng pera. Kapag nag-launch ka ng military operations, you're not just fighting criminals, you're destabilizing entire economic ecosystems na kahit gaano ka-illegal ay providing livelihoods sa hundreds of thousands of people. Noong 2024 national elections, may 3 dosena candidates na pinatay during ng campaign at hundreds pa ang nag-drop out dahil sa intimidation. Ito ay sign ng gaano kalala ang penetration ng cartel sa political structure ng Mexico. Ang problema ay structural, systemic at deeply rooted sa economic inequality at lack ng opportunities. Ang military solution na ino-offer ng Trump ay fundamentally flawed kasi hindi ito nag-address ng root causes. Pero ang US ay hindi interested sa long-term solutions. They want immediate results, visible wins na pwede nilang i-present sa American voters.
At diyan papasok ang military operations. Quick, dramatic, at pwedeng isell as winning the war on drugs. Kahit ang long-term consequences ay catastrophic para sa Mexico. Ang USMCA review na darating this 2026 ay isa pang pressure point. Ang review na ito ay expected na gagamitin ng US para i-pressure ang Mexico into compliance with US policy sa region. Mga kapatid, ito ang ultimate leverage tool. Ang trade relationship na worth hundreds of billions of dollars ay nakahinge sa compliance sa US demands. Pwedeng sabihin ng Amerika, follow our security directives or will renegotiate ang trade deal na fundamental sa inyong ekonomiya. Ano ba ang magagawa ng Mexico dyan? Wala. They have to comply kasi ang alternative ay economic collapse. Ito ang ganun ka-brutal, ang asymmetric economic relationships. Ang dependency na dapat nag-create ng mutual interest ay nagiging tool of coercion. Tingnan natin ang broader Latin American context. Maraming bansa ngayon ang balancing autonomy, non-alignment at economic dependence amid geopolitical pressure. Ito ay impossible balancing act, mga kapatid. Paano ka magiging autonomous kung economically dependent ka? Paano ka magiging non-aligned kung ang security situation mo ay nangangailangan ng protection mula sa isang superpower? Ang mga bansang ito ay trapped between competing pressures. Ang desire nila for sovereignty at independence versus ang practical reality ng military weakness at economic dependence. At habang tumatagal, ang space para sa independent action ay lumiit ng lumiit. Ang China factor ay isa pa. Ang US ay actively invested sa pag-curb ng Beijing's influence sa hemisphere at ang prospects ng strategic autonomy ay decreasing day by day. Ito ay critical point, mga kapatid. Ang Latin America historically ay nag-try mag-diversify ng relationships. Trade with China, security cooperation with US, political solidarity with each other. Pero ngayon, ang US ay forcing countries to choose sides. Kung makikipag-trade ka sa China, you're a threat. Kung hindi ka mag-align sa US security priorities, you're a problem. Ang multipolar world order na pinapangarap ng maraming Latin American countries ay nagiging impossible na kasi ang US ay asserting hegemonic control over ang buong Western Hemisphere. Ang pre-authorized training na sinasabi ni Sheinbaum ay symbolic ng deeper dynamics. Yes, technically authorized ito. Yes, technically part ng bilateral agreements. Pero ang need para publicly announce iyon, ang need para mag-wait ng written assurances, ang need para constantly reassure ang public, lahat ng iyon ay revealing ng underlying anxiety. Ang Mexico ay nasa posisyon kung saan kahit normal military cooperation activities ay kailangan ng i-explain ng paulit-ulit para hindi magpanik ang tao. Bakit? Kasi after Venezuela, walang tiwala pa. Kasi after ng months ng Trump threats tungkol sa land strikes against cartels, every military movement ay suspicious na. Kasi ang trust between nations, once broken, ay napakahirap buuin ulit. At ito, mga kapatid, ang nakakabahala. Any military strikes sa Mexican territory without Mexico's consent ay violations ng international law at unprecedented attack sa US ally and major trading partner. Pero kung nangyari na sa Venezuela, bakit hindi pwedeng mangyari sa Mexico? Ang legal prohibitions ay meaningless kung walang enforcement. Ang ally status ay worthless kung ang ally mo mismo ang threat. At ang trade relationship, kahit gaano ka-valuable, ay hindi guarantee ng security. Ito ang mga lesson na natututunan ng Mexico right now at sobrang painful ng learning process. Kaya ang tanong para sa atin lahat, ano ang future ng sovereignty sa modernong mundo? Kung ang powerful countries ay pwedeng mag-conduct ng military operations kahit saan nila gusto based sa kanilang own definitions ng threat, then ano pa ang meaning ng borders? Ano pa ang meaning ng national sovereignty? Ang Mexico ngayon ay microcosm ng larger global struggle between traditional international law principles at ang new reality ng unilateral power projection. At habang nanunood tayo, habang nag-unfold ang dynamics na ito,
Kailangan nating maunawaan na ito ay hindi just about Mexico or Venezuela. Ito ay about kung paano mag-function ang international system sa 21st century and kung sino ang may poder para mag-define ng rules.